Think outside the box. No. Think outside, no box required. And that's why we will go mountain climbing today because there are 5 million people. Yes, 5 milyon katao ang gumagapang dito taon-taon para lang magpa-picture sa flag sa itaas nito. At sisikapin ko rin ngayon na mapabilang sa 5 milyon na yon ngayong taon. Alright mga paps, hito na naman tayo at isa na namang bundok ang ating aakyatin ngayon. At alam nyo ba na ayon sa Guinness Book of World Record, ito ang the most visited national park in the world. Yes, tama po. At ang bundok na ito ay ang pinakamataas lang naman na bundok sa Seoul, ang Bukhansan, na ang ibig sabihin naman ito ay North Mountain of Han River. Ang bundok na ito ay may 3 major peaks. At itong Paegongdae na may 836 meters above sea level ang siyang target kong aakyatin today. Kaya tara, samahan niyo ulit ako. Sumakay nga pala ako ng bus nang hindi man lang nakapagsuklay. Nakalimutan ko pang magpabango dahil naghahabol ako sa oras. Pambihira naman Papsi, ba't di ka naman naghanda ng maaga? Sa paglipat-lipat pa lang ng sinasakyang bus at train, malalasog ka na. 2 oras ba naman ang biyahe kasama ang mahabang lakarin? Di bali na basta ang importante, ang mahalaga. At sino ba naman ang magsasawang lumabas kung sa bawat paglabas mo dito sa Korea ay may iba't ibang mga bagay ang iyong makikita. Mga bago sa iyong paningin na kung minsan hindi mo maintindihan kung para saan at kung bakit nandyan. Hay nako, Korea, ang hirap niyong ispilingin. Sobrang dami siguro ng pera ninyo kaya kung ano-ano na lang ang pinagagawa ninyo. Basta kunyari alam ko na ang papunta doon, pero ang totoo, laking tulong nitong mga taong ito dahil sa mga gears nila, alam ko nang parihas kami ng pupuntahan kaya sinabayan ko na lang sila para mas mapadali ako. Of course, pagkarating ko mismo sa entrance, CR muna ang hahanapin para makapag-prepare. Ito na naman tayo mga paps, magsisimula na naman tayo sa panibagong adventure for today. At yung bundok na yan, yun yung aakyatin natin ngayon. Tapos hahanapin na rin ang direction ng tinatarget nating akyatin dahil maraming pwedeng ruta ang pagpipilian dito sa Bukhansan. At depende na lang sa inyong preference kung alin sa mga ruta dito ang kursunada ninyo. Mga matatanda na yung mga yan, pero malalakas yan. Baka akalain yung tatalonin nyo yan sa akyatan. May partida pa sila. Yung bag ng mga daladala niyan, tubig yung laman. Magpapatalo ka ba kapag sila ang kasabayan mo? Umpisa pa lang mga paps, pero nahihingal na yung papsin nyo. Isa lamang ito sa mga templo na makikita dito. Dahil ayon nga sa research ko na ang bundok na ito ay may maraming mga templo na pinapangalagaan pa ng mga munghi hanggang ngayon. Ako nga pala si Papsi. Of course, mula dito, ramdam ko na yung pagod. I love nature talaga. Sobrang nakaka-relax. Dito sa Korea, pwede silang mag-develop ng mga bundok. Lalagyan nila ng mga ganito. Pero sa Pinas, hindi pwede. Nanakawin lang ito ng mga bakal boys. May mga pangalan yung mga halaman, mga paps. Nangalahati na ako sa banda na to dahil 4.1 ang rutang ito at nasa 2 kilometers na tayo hanggang dito. At kung umabot ka pa hanggang dito sa video na to, thank you at sana'y subaybayan mo hanggang matapos ito dahil dito palang magsisimula ang pahirap na daan na hanggang sa umabot na kaming lahat ay gagapang. Paegongdae Peak, difficult zone. Itatry natin yung difficult course kung kakayanin. Dahil pinili ko ang daang mahirap pero malapit naman at mas lalo akong nahihirapan dahil Tignan nyo yung dala kong bag. Mga nasa ano yan, 6 o 7 kilo siguro yung bigat. Kapag tinignan mo talaga yung tuk-tuk niya mga paps, mai-intimidate ka talaga. Iisipin mong hindi mo kakayanin. Pero kapag nasimulan mo na dito sa ibaba, tuloy-tuloy mo lang. Di mo mamamalayan. Maya-maya, malapit ka na pala sa tuk-tuk. Isipin nyo na lang nakamask pa yung iba. Ibig sabihin, kayang-kaya, hindi nga tayo nagmask. Para hindi tayo mahirapan huminga. Sila na pinapahirapan yung paghinga, nakayanan. Tayo pa kaya? At dahil pagod at gutom na, Ay, may baon tayong itlog dito.
Tatlo to eh. Kakainin natin yung isa. Umaga ako magluto ng itlog kanina, 2 itlog. Tapos ininit ko yung balot na nabili ko ng 1 linggo. Binao natin ngayon. Naparami yung pag-inom ko ng tubig. Ihing-ihi na tuloy ako. 1.6 kilometers lang. Nasa pinakatuktok na tayo nitong Bigondi Peak. Laban! Grabe ang lupit ng mga daanan talaga. At sa sobrang paghingal ko na nga dahil sa matarik na mga daanan, halos hindi na ako makapagsalita sa camera. Yung iba naman sa sobrang pagod na rin ay namamahinga na rin sa gilid. At nung halos ka-level ko na nga yung ibang mga peak nitong bundok na ito, kampante na akong maaabot ko ang pinakatuktok nito. Pero ang battery ko, duda na ako. Tinitignan ko ang mga nakakasalubong ko at ang sarap siguro sa pakiramdam nitong mga pababa na dahil parang hayahay silang panuurin. At dito pala tatalunin ka lang ng mga babae sa bilis nilang umakyat. Grabe. Sana all Korea, lalaki man o babae, bata man o matanda, ang sisipag nyong mamundok. At ito pa ang nakakalamang dito dahil tatalunin ito ang marathon ng Pilipinas na ang mahal ng bayan at hindi mo pa makukuha ang event shirt mo sa oras dahil out of stock. Hoy! May pinagdadaanan ka ata, boy. Second break ko na to dahil di ko kinay at sumasakit na rin ang mga muscle ng legs ko. Pero okay lang, praise at your own pace nga daw sabi nila, di ba? Hahabol ka na lang, boy, kapag nakapag-recharge ka na. Pero at least naman dito, maliwanag pa sa gabing madilim na maabot ko na ang tuktok nito sapagkat malapit na tayo. Sa banda rito nga naman ay nagsisimula na kaming gumapang, lalo na yung mga hindi dumadaan sa bakod. Dahil karamihan naman sa dumadaan doon ay ang mga pababa na. Nilagay pala ang mga bakod na yan for safety purposes dahil sa mga bangin sa kabilang side niyan at para na rin sa proteksyon ng pagkasira ng bundok. At syempre, nagsilbing isang malaking tulong na rin sa mga umaakyat upang may mahawakan at aalalay kapag nanlalambot na ang mga tuhod. Dito nga pala ay may namamahinga na at ito yung mga taong natapos nang magpa-picture doon sa flag at maya-maya niyan ay bababa na ang mga yan. Ngunit kaming hindi pa tapos, diretso muna kami doon sa goal at hindi ko inakala na pumipila pala dito ang mga nagpa-picture. Akalain mong para ka lang bubuto. Ang sarap sa pakiramdam kapag malapit ka na. Hindi mo may explain ang tuwa at saya. At kung sa tingin ng iba ito'y baliwala at pinapagod ko ang aking sarili sa mga activity na ganito, pero ano nga ba ang silbi ng lakas mo kung hindi mo naman ginagamit? Kanya-kanya naman tayo ng trip at ito ang gusto ko. Subukan nyo kaya baka mas magiging addict pa kayo sa akin dito. Anyway, mabuti pa tong si tatay na sinusundan ko, nagpalit pa talaga ng damit para mas lalong gagwapo sa litrat. Di ko na lang siya binidyo baka magalit kapag nahuli ako. At least, pinauna niya kaming nakasunod sa kanya. Thank you, Harabuji! Kahit tuyong-tuyo na ang bibig ko at lalamunan dahil sa lamig at kung nakikita nyo, ang mga pumuputi sa likod ko, mga snow pa ang mga yan. Isa na namang problema dahil mag-isa ulit ako at wala akong aasahan na kukuha ng picture ko dito, kaya matik. Selfie na lang lagi tayo at eksaktong 2 oras at kalahati nga naabot ko ang tuktok na to. Pangatlong bundok ko na pala to dito sa Korea and there's more pa rin ang ating aakyatin. The highest peak in Seoul unlocked. Syempre, thank you Lord for this wonderful experience for today. At syempre, hindi tayo magtatagal dito dahil marami pa ang mga nakasunod na nagkakandara pa rin magpa-picture sa vlog at ako'y nagugutom na rin kaya hahanap ako ng pwesto at makapagmerienda na rin. Mali pa nga pala yung baon ko ngayon dahil balot, itlog at tsokolate lang ang dala ko. Kaya parang nanghihina ako, dala na rin siguro ng pagod. Pero next time, magbabaon na ako ng kanin at ulam kagaya ng iba. Diyan ako galing.
Syempre pagkatapos kong magmerienda, hindi na rin ako magtatagal dito dahil wala rin namang ibang choice kundi bumaba at kahit ramdam ko ang pagod habang pababa na pero hindi mapapantayan nito ang saya na nairaos ko ang paakyat kanina. Worth it talaga siya mga paps, kaya kapag gusto nyong subukang mamundok dito sa Seoul ay recommend Bukhansan. Pero dapat sanayin nyo muna ang mga sarili nyo sa mga mababang mga bundok katulad ng huli kong vlog sa Inwangsan. Basta kapag handa na kayo, magsabi lang kayo at sasamahan ko kayo dito dahil gusto ko pang balikan ulit ito. See you in my next vlog.